iwanan na natin siya. Ano yung sinasabi ni Yusek Claire Castro? Ano ba yung galit niya sa'yo? Sabi niya, parang gusto ko maging spokesperson ni Pangulo dahil wala raw akong karapatan na magpahayag nung naiisip ng Pangulo. Tingin ko hindi niya naunawaan yung sinabi ko o ayaw niyang unawain. Kasi ang pinapahayag ko naman ay hindi para sa Pangulo. Ang pinapahayag ko bilang kinatawan ng mga mamamayan ay kung ano yung naririnig ko, ano yung nararamdaman ko na pahayag ng mga sentimiento ng mga mamamayan. Ang sinabi ko kasi, walang mangyayari dyan sa sinabi ni Pangulong Marcos na may papakulong yung kay kakasuhan si Speaker Romualdez. Kasi bata yan doon sa mga una-una ng mga pahayag ng Pangulo na wala naman nangyayari. Isang taon na nangyayari. Sabi niya may makukulong. Sabi niya may Independent People's Commission. Sinabi niya ICI. Sinabi niya 1 million houses. Sinabi niya 20 pesos. Lahat yung puro bola lang, salita lang. So, nararamdaman ko yung mga sinasabi ng mga mamamayan. Dapat unawain nila na yung pahayag ko. Pahayagin ng mamamayan ng mga binabaha, mga driver na naaabala, na mahalang gasolina, pahayag ng mga naglilimas ng baha sa kanilang mga tahanan sa madaling araw na hindi nakakatulog dahil sa baha. Yan yung pahayag nila, yan ang sentimiento nila. At dapat maging bukas sila dyan. Hindi ito paninira, ito ay constructive na kritisismo kung alam lang. Kasi pag natutulog, kailangan gisingin mo eh. Matagal ko. Lahat ng mga sinabi ko sa mga previous privilege speeches ko, lahat nagkakatotoo eh. Oh? Halos lahat Pwede pagkakitaan yan. Halos lahat nagkakatotoo. I've been serving government for 51 years. I've been involved in local and national politics. So, si Ma'am Claire, nagkakalookan yan eh. Kaya lang siguro bumalik siya sa kalookan para maging grounded yung kaisipan niya. Kasi nung nasa Malacanang siya, parang hindi niya na nararamdaman yung katotohanan sa baba. Ayun. Ang programa po namin ang tawag ay Memo. Yun, Mema. Oo. Baka ganun lang yon. Alam mo na, kailangan kasi may balik eh. So, pero, kasi alam mo, pag yung misis ko, dadaldal, para tahimik na lang, hindi na akong bigibo. Paano kami dyan? Ikaw. Relate. happy wife, happy life. Okay. Okay. Happy Yusek o happy life. Okay. O napag-usapan ng Caloocan, Kong Erice. Ano ang sitwasyon ng basura sa inyo? Ano sa palagay mo ang punot dulo nitong basura problem natin? Di ba Alam mo, marami rin sa Caloocan? hindi naman sa Caloocan lang. Buong Metro Manila, saka lahat ng mga urban centers dito sa ating bansa ay nakakaranas ng ganyan sapagkat systemic yung problema. Hindi lang yung collection. Sa collection kasi, siyempre corruption din yan. Kasi nga yung kontrolado sa Metro Manila, kontrolado monopolyo ng iilang malalaking kontratista, sila pa nga nagpipinance ng mga tumatakbong mayor, at napakalaki ng kontrata na yan. At kasi collect all eh. So kahit di makuha yung basura, binabayaran sila eh. Ako tingin ko, we're producing 10,000 tons of garbage every day dito sa Metro Manila. Tingin ko mga 50 to 60% lang yung nakokolekta. At yung... Pero fully paid. Pero fully paid. Ang mga... tapos the rest, nasa mga kanal, nasa mga kalsada, nasa mga bakanting lote. Paano napupunta nasa sa creek. Yes. Kasi tinatambak yung basura sa kalsada eh. So merong mga yung nangongolekta ng mga, ang tawag doon, bulasing. So yun, pagka binuksan na yun, kakalat na yun, pupunta na sa mga drainage. Pag umulan, pupunta sa drainage. Yung mga aso, kakalkalin yun, mga bata. So yan yung tingin ko, yan, 40% ng mga basura napupunta lang yan sa mga creek. Tapos pagka tag-ulan, pagka bagyo, dadalhin niya sa Manila Bay o sa ibang mga sa dagat. Kaya nga, ayon sa Bloomberg, sa pag-aaral nila, 34% ng pollution, plastic pollution sa ocean, galing sa Pilipinas. What?
Oh, yung India pangalawa sa atin. Number one tayo? 34%. 34%. 12% lang yung sa India, 1 billion yung population nila. Ang sa China, 3%. The rest of the world, 12%. Pero ang Pilipinas, maliit, ay 34% ng basura galing sa atin. Okay. Pangalawa, disposal. Kasi hanggang ngayon, primitive pa rin tayo. Ang Singapore, mga 5,000 tons of garbage lang everyday. Pero apat yung disposal site nila. May waste to energy sila, may sanitary landfill sila. Ang Vietnam siguro mga 5,000 tons a day din. Pero ang apat din o tatlo yung kanilang disposal site. Tayo, doon lang tayo nakakonsentrate sa Rodriguez, sa Rizal. Sa Rizal. Hindi tayo makapag-develop, walang political will ang gobyerno para makapag-develop ng modern waste disposal facility. Ayan na ang sagot sa tanong natin, Alam mo, Willard. I've been in Metro Manila Commission before. Nag-start ako doon from the ranks hanggang maging chief of research, hanggang maging area manager. As far as 40 years ago, may plano na for composting plant. Pero hindi natutuloy lahat. Hindi natutuloy lahat. Hindi. Hindi siguro natutuloy lahat, 'di ba? Hindi natutuloy lahat kasi walang kikita. Hindi talaga matutuloy pag wala silang kinita. Partly, pero tingin ko, kasi yung population natin, yung mga urban center, lumalaki talaga, hindi naman napipigilan. Yung urban planning, yun din yung isang malaking problema. Kaya nga may proposal ako sa Congress, matagal ko na yan, pinaglalaban, siguro mga 20 years na. Meron namang provisions sa Constitution na pwedeng gumawa ng mga regional governments. Dito sa Metro Manila, kailangan natin talaga may regional government, may governor, para alam natin kung sino yung in charge dito. Dito hindi. Yung Metro Manila Commission, merong 17 mayor na may kanya-kanyang kaharian. Kung may mga problema, hindi sila madisiplina. Ngayon, kung merong governor, meron talagang magmamanage ng mga urban centers. Nasa constitution natin yan. Basta mga highly urbanized metropolitan areas, pwede naman gumawa ng regional government. Para sa Tokyo, di ba, may regional government, gano'n. So, dapat systemic yung problema, dapat magbago na sistema. So hindi kaya ng MMDA sa ngayon, sir, no? Kasi, susceptible sila sa mga, ng mga mayor. Siyempre, lalo na sa mga mayor, siyempre, may maraming political considerations na nababaliwala yung mga technical considerations. Hindi dapat ang mga mayor, ang feeling ko, dapat may managot. Hindi po ba dapat ganun? May managot. Kasi if you just assign it to them, it's within their mandate. Oh. Well, we can see na walang nangyayari. Ano? So Kasi, dapat siguro hindi ba ma-fine sila? Meron namang mayor na effective. Pero kung dito naman, kasi yung waterways natin, tuloy-tuloy yan. Yung highway natin, tuloy-tuloy yan. Yung maraming yung disposal na yan, isa lang yan. So dapat talaga merong isang metro body na nagsusupervise sa lahat. A separate body. Kasi ang mangyayari niyan, halimbawa, yung creek, manggagaling sa Valenzuela, papunta Caloocan, papuntang Manila. Hindi mo alam kung kanino galing yung basura eh. Yung iba galing pa sa Bulacan. Di ba? Yan yung dapat talaga merong isang Metro Manila government na nag-aayos itong lahat na ito. Pati yung mga nagtatayo sa mga creek, yung kahit na mga factories, kahit na mga malls, kung makakaabala na sa waterways, dapat yan, yung urban planning talaga, nakacentralize sa isang metropolitan government. Hindi po ba dapat sa DENR yan? Well, wala silang may local government autonomy. Wala silang magagawa para sa mga local government. Kaya nga ang aking proposal, magkaroon ng metropolitan government talaga na mag-aayos nitong lahat. At yan ay na-project na ng 1987 Constitution. Kaya nga mayroong provision doon sa Constitution na yung mga highly urbanized metropolitan areas pwede nang gumawa ng metropolitan government. Ayan. Habang hinihintayan kong, ano yung tingin yung pinaka-immediate at effective solution dito sa problema sa basura? Kasi di ba may Solid Waste Management Act. Anong aspeto ng batas ang tingin yung hindi pinatutupad talaga? Ang problema dyan yung enforcement. Hanggat wala tayong metropolitan government, mahihirapan talaga mag-enforce. Makikita nyo yan. Ang tagal na yan. Tuwing mabaha, yan ang pinag-uusapan, pero hindi naman nabibigyan ng
solution. Sistema yung problema. Okay. Flood control project nga lang, wala pa rin nangyayari. Bago na naman ito. Palagay mo ba may mangyayari dito? Kaya kita mo yung merong ang Metro Manila, yung pinakamalaking budget niyan sa flood control. Bilyon-bilyon, daang bilyon na nauubos. Pero kasi walang Metro Manila, yung master plan, hindi nagagawa. Halimbawa, gusto ni Congressman ganito, maglagay ng ganitong flood control, hindi naman dumaan doon sa betting. Gusto ni Senador, maglagay nitong ganito. Ang nangyari, gaya no, si Bernardo, kaya sumigat si Bernardo, panahon pa yan ni Duterte, papunta kay Presidente Marcos, siya yung nagbibigay ng mga proyekto sa mga politiko. Yan, lagyan natin ng pondo yan. Kaya nangyari sa Bulacan, ghost na yung bandang huli. Nilalapit sa mga politiko, nilalako, malaki ang kickback dyan, itong diyan mo ilagay. Ganun na nangyari. Question kong Egay, kahapon meron tayong news item, yung galing doon si Joash, saan nga ba yun? Kung sa tingin nila, tama, papasok siya sa National Expenditure Program, tapos malalagay yan sa General Appropriations Act, saka may implement. Ang nangyari kasi, dito sa flood control, dahil nga sa kickback, at tingin ko sila, Engineer Bernardo yung nagpauso nito. Nagpauso nito. So, kaibigan nila yung mga senador, kaibigan nila yung mga congressman, maglalagay sila ng proyekto, tapos popondohan. Pero nung bandang huli, naubuso na. Gaya sa Bulacan, di ba? Pinondohan, hindi naman na-implement. Tapos pinondohan hindi uli na-implement. Yung pangatlong pondo, saka lang i-implement. Ang kawawa, yung contractor ng pangatlong, kahit ginagawa niya, damay na siya dun sa problema. So, palagay ko, sistema. Kaya nga, nagtataka ako, bakit hindi tinuloy ni Pangulong Marcos yung Independent People's Commission para imbestigahan yung budget anomaly sa flood control infrastructure anomaly. Bakit importante yun? Hindi sa prosecution. Hindi lang yung prosecution, kundi yung sistema. Hanggang ngayon walang report yung ICC, hindi nakapag-report. Walang nilalabas na report. Dapat kasi malaman natin ano yung naging modus operandi at ano yung mga systemic change na kailangan. Kailangan pag-aralan. Ang problema nga, may pinagtatakpan. Kasi aabot doon sa mga kaibigan. Yun ang hinala, no? We have to prove that yet. Yung sinabi naman ni Senator Lacson, yung sinabi naman ni Secretary Bonoan, sinabi na yan ni Senator Lacson, sabi niya lahat ng senador ng 19th Congress ay involved dito. May kanya-kanyang insertions, may kanya-kanyang amendments. Hindi naman ibig sabihin nag-insert ka, masama. Pero kung halos lahat ng mga senador, puro flood control ang insertions, Magtanong ka na. kailangan isa-isahin. Kaso hindi ni isa-isa. Okay. Ano yung testimonya ni Ginoong Bonoan na leadership fund? Are you aware? Yes. So, you Maski mean- naman sa House Leadership Fund. Oh. Pero yung leadership fund, pag halimbawa, ikaw ay Deputy Speaker, Chairman ng mga committee, merong mga may sa amendments, sa small committee, sa BICAM, dyan nagkakaroon ng mga insertions. Ang importante lang, dapat yung mga nai-insert, yung mga na-amend, napapag-aralang mabuti ng executive department. Pero, kaya hindi ako naniniwala, in 3 years, na hindi alam to ni Pangulong Marcos. Sino po sa executive department ang dapat tumingin sa ginawa ng mga Di ba sabi ng congressman? Pangulo ng 2025 budget, binasa niya yung 4,000 pages? No, but do you really expect the president to look over all of that? Hindi pwede. Alam mo, nung panahon ni Pangulong Pinoy, pag may pagbabago na ganyang kalaki, mamumura yung mga department secretary. Dahil makikita mo naman na ito yung pinopost mo, President's budget. Yan yung plano mo para sa bansa for 1 year. Binago yan. Dapat magalit ka. Pero mo, inalisan ng pondo, Metro Subway, na-delay ng 5 taon. Bakit di ka magalit? Yung Clark to Calamba, inalisan ng appropriations cover. Ba't hindi ka magalit? Bakit yung mga flagship project pinalitan ng mga flood control projects? Ba't hindi ka magalit? Okay. Pero, balik po tayo sa leadership fund. Paano po ba ito sinusulat sa budget? I mean, is that an insertion? Yes, yung leadership it's fund? an insertion. Okay, and or amendment.
Okay, and it is called Leadership Fund. Yes. Ano po yung Leadership Fund? Ay, pagka-leader ka, di may mas malaki ka. Kumbaga, Ganon? ito ba yung Yes. mga ninonominate mo ng projects? Kritik ka, gagay ako. Wala. Nung nakarang year, yung allocation sa district ko, maliit na, hindi pa ni-release. Hanggat hindi ako tumitigil na magsalita. Tapos ngayong taon na to, ay, pinakamaliit, pero hindi. Sabi nga sa akin ni Secretary Binsky Quezon, isi-zero daw yung allocation sa akin kasi ang tingin daw ng Malacanang, kalaban ako. Eh sabi ko, hindi ako kalaban, ginagawa ko lang yung trabaho ko. Kasi nga minority ako eh. I provide check and balance. And what do, ang sabi po ni Ginoong Manuel Bonoan, lahat ng mga senador, may leadership Oo. fund. 500 million pesos. Is that for a year? Or what? Yes, For a every- year. Ang laki nun, hindi ba? So, what are the senators? Maliit pa yun. Opo, but what are the senators expected to do with the leadership fund? Is that discretionary? Meron silang, yan nga yung papel nila Bernardo, sila yung nagbibigay ng mga proyekto na Nilalako. nilalagay. Meron din namang mga matitino. So, it is discretionary. More or less. Sila yung nagbibigay ng projects. For example, sa distrito ni Speaker Martin Romualdez, for 3 years, 42 billion yung allocation. Sa distrito ni Majority Leader Sandro Marcos, 19th Congress, 30 billion ang allocation. Allocation for what? For infrastructure. Okay. Pero yung mga maliliit na bayan na mas maraming kailangan, guys, sa distrito, ngayon, 200 million. Imagine, with 1 million population, di ba? So, ibig sabihin, hindi equitable yung distribution nung resources. Kaya nagkakaganito yung bansa natin. Pagdating po sa, alam namin yung ang laki ng problema, no? So, ang hinihimay po namin kung paano ba matetrace yan. Dito po sa budget allocation for 2027, no? Wala na kayong nasilip na leadership fund. Makikita ko yan. Kaya nga, I will provide the check and balance. Ayun. Kailan? Hindi. Kung nag-budget hearing, ano? Hindi, 3 days ko pala natatanggap yung ganyan kakapal na. I see. So, pinag-aaralan ko na yan. After this, I'll go to my office, re-review ko na yan, isa-isahin ko yan. Wala bang oversight committee para tingnan yan? Yung oversight committee, leadership yon. Ano ba? Nalilito na kami. So, you think it is worth really investigating yung leadership fund? Of course, kaya nga sabi ko, dapat siguro gawin na ng Pangulong Marcos not to prosecute, but to study and make recommendations on how to really maging cost-effective yung national budget at maging equitable yung distribution sa lahat ng mga distrito. Na according to the need, di ba? According to population, according to the area, according to the problem. Dapat ganun ang basis. Hindi yung anak ka ng presidente, 30 billion ka. Pinsan ka ng presidente, 42 billion ka. Kailangan ng lugar mo dahil kalaban ka, wala ka. Kung itong mga... Hindi nang pinarurusahan. Ako, for example, hindi akong pinaparusahan nila. Ang pinaparusahan nila yung mga mamamayan sa aking distrito. At hindi naman ako papayag na dahil lang sa hindi ako magsasabihin kung tama yung mali dahil hindi ako bibigyan ng pondo. Hindi naman pwede yung gano'n. Dapat habang tumatanda, tumitino tayo, mga Pilipino, mga politiko. Kung itong mga pondo under the so-called leadership funds, dadaan pa ito sa COA, hindi ba? Saan? Ito sa COA hindi yung audit. COA is sa implementation na yun. Sa implementation na yun. Pero dapat Pero masilip. nakita nyo naman sa Bulacan. Dumaan naman sa COA, pero wala naman nagawa. Kasi kung bilyon-bilyon, milyon-milyon, marami talaga matetem. Kaya nga dapat, alisin mo yung temptation. By? Sa isang sistema na tama, na dapat pag-aralan talaga. Gaya ng Kadena Act na pinangako ni Presidente na kanyang ipapasa. Hindi naman naipasa. Yung sinasabi po na
involvement ni Senator Bongo, Senator Zubiri, Senator Robin Padilla. So, wala pang pinapakita po na ebidensya, no? Pero ito po ba'y kapanipaniwala? Ang lahat ng senador, sabihin ko na, sinabi na yan ni Senator Lacson, Blue Ribbon, tiningnan niya, kaya nga nagkaroon ng mga change of leadership dahil gusto niyang imbestigahan lahat ng mga proyekto na insertions at amendments. O di siya rin meron. Wala kasi siya nung 19 Congress. Ay, si 19th Saka Congress. in fairness, si Senator Lacson, yung number one na kanyang advocacy is against pork barrel. Di ba? So, ibig sabihin, hindi naman masama yung insertion. Kaya lang sa nangyari sa flood control, dapat isa-isahin. Walang titingnan na kakampi o kalaban, hindi selective. Tingnan natin yung mga proyekto. Madali lang yun. Madali na malaman yun. Madali. Maski congressman, maski senador, madaling malaman. Titingnan mo lang yung NEP, kukumpara mo lang doon sa GAA, kung gaano inilaki, at kung anong mga proyekto, kung flood control, kung mga studs, tapos titingnan mo lang, pupunta mo lang doon sa lugar kung na-implement o hindi. Napakadali niyan. Pinapaikot-ikot lang tayo. Tama naman yun. Naniniwala naman ako to. Oo. Kasi nahihilo na ako eh. So siguro talaga pinaiikot-ikot tayo.